culprit of this morass. Uphold, in effect, the constitutional succession with the Vice President as the sole and only replacement. Assist the new leadership to institute urgent reforms to address the problems caused by the BBM's mismanagement and pursue a program of government to benefit the people and bring back the pride to the Filipino nation. About the organization. The Save the Philippines Coalition was initiated in response to the appeal of former President Rodrigo Roa Duterte to save the Republic. On November 23, 2025, it convened a General Assembly attended by not less than 515 individuals from all over the country and from all sectors united by its basis of unity. 31 individuals were nominated to its national leading body to deliberate, decide, and implement the trusts, plans, agreements, and decisions adopted by the General Assembly. Chosen were Attorney Vic Rodriguez and former Cabinet Secretary June Ebasco as co-chairman. It has a Secretariat and Operations Group led by the Secretary General to assist the national leading body and Executive Committee in implementing its plans, programs, and activities. The plans, programs, and activities are as follows. Number 1, hold a people's verdict, Marcos resign now. Withdraw the mandate rally on November 30 to intensify the continuing withdrawal of mandate and support by the sovereign people on the abusive and corrupt president. Number 2, broaden the ranks of Save the Philippines Coalition in all regions and in all sectors here and abroad among overseas Filipino workers. Number 3, continue the information, dissemination, education, and the Filipino people of the true state of the nation and the need to act to save the Philippines. Number 4, to utilize all available means to communicate the messages of Save the Philippines and to thwart the lies, the deception by the administration and other groups proposing extra-constitutional succession plots. And lastly, to continue to mount various protest actions to redress the people's grievances against corruption, abuse of power, and repression of the people's legitimate rights to peaceably assemble, and of freedom of speech. Thank you, and wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So may we also hear some words of support from my co-panel here today. Magandang umaga po sa mga nandito. Maraming salamat sa inyo na talakay ni kasama rito yung dahil ang bakit nagbuo nitong Save the Philippines Coalition. Kami naman bilang nasa labor sector ay isa lang sa mga kasama sa nagbuo nito. Ngayon, tama-tama naman napapanahon sa November 30 ay kaarawan ni Andres Bonifacio na yan ang tinuturing na bayani ng mga manggagawa. Kaya po kami nagkaisa na maglungsad ng isang pagkilos para panganahin na tuloy tayo ng kaarawan ni Andres Bonifacio. Pangalawa, bilang mga manggagawa, nakikita naman natin na yung kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa na talamak sa korupsyon, isa sa pinaka naepektuhan nito at nagsasuffer nito ay yung manggagawa. Natalakay ko nga nung nakaraang linggo na yung usapin ng nakawan sa gobyerno, yan ay pera talaga ng tao.
At yung taxes na nanggagaling sa mga manggagawa ay kinukuratot lamang itong mga nasa gobyerno, no? Sapagkat tayo naman halos lahat nagbabayad ng buwis, no? Pero sa hari ng mga manggagawa, no, hindi pa namin sinusweldo, no? Halos nakalaan na para kuliktay, no? Samantalang yung ibang mga kababayan natin, may mga negosyante na hindi nagbabayad ng tax. Kaya minabuti namin na lumahok dito sa panawagan sa November 30 at siguro sa sama-samang pagkilos, baka pakinggan na tayo ng pamahalaan sa pangunguna ng BBM na dapat mag-resign na. Mag-resign na sapagkat hirap na ang mga Pilipino, lalong-lalo yung mga manggagawa. Kaya sa hanay ng mga manggagawa, Liberal Power Movement, no, traditional naman po yan. Nag-iipon-ipon kami sa Liwasan, Bonifacio. No? At kung ano man ang magiging pag-usapan, sapagkat maraming nakatakdang pagkilo sa November 30, diba? May possibility na magsama-sama kami. Basta ang amin maliwanag. Sapagkat alam natin lahat yung iba nagrarally dyan, anti-corruption, may corruption, pero ayaw tukuyin kung sino yung mastermind ng corruption. At hindi na nanawagan na mag-resign. Sa amin klaro, diba? May corruption, may ninakaw na pera, dapat managot yung responsable at yung mastermind. Kaya nandito po kami at sa November 30, kung ano man ang kaisahan, diba? At magsasama-sama kami basta maliwanag na ang sasamahan namin ang panawagan ay bitaw na si Pangulong BBM. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mula po sa Federation ng AGLO, Association of Genuine Labor Organization. WS, tigil na po ang operasyon. Ilan po ang nawalan ng trabaho? Tinigil na po talaga. Sa Peso, doon sa Batangas, rotation na po ang pasok. Dahil hanggat hindi natitigil itong politika nito, hanggat hindi na-resolvahan at hanggat hindi bumababa si BBM, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Marami pong mawawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. May hanap buhay ngayon, ang isa sa daing namin, ganun pa rin, contractualization sa manpower agency pa rin. Hindi na maikublian, talamak. Binigyan pa ng malaking krisis dito sa graft and corruption. Kaya kami natutuwa sa pamamagitan ng pagbubuo ng Broad Alliance sa Save the Philippines ay sinusuportahan ng itong alyansa na ito, itong laban ng mamamayang Pilipino at itong magaganap na November 30 na pagkilos na mga manggagawa sa Liwasan, Bonifacio, at ibig sabihin magsama-sama at suportahan itong panawagan na ito. Magandang umaga po sa ating lahat mga kasama at sana mga kasama sa table. Ako po si Ka Anthony Del Rosario from Reforma Pilipinas sa pangunguna ng aming founding chairwoman si Ms. Vivian Perez. Alam niyo po ang Reforma Pilipinas dahil po dun sa deep desire na yung makamtan yung tunay na
pagbabago sa ating bayan. 2016 magkakasama na po siguro tayo lahat, no? Pero sa amin sa Reforma Pilipinas, binibigay po namin yung 100% na suporta at nakikita po namin, no, yung kumbaga masaya at naniniwala ang samahan dahil sa nangyaring coalition na ito. At least kahit pa paano nakakita tayo ng pagkakataon ba at pag-asa at alam natin very soon may mangyayaring maganda sa ating bansa, no? Dahil sa ating pagkakaisa. So parang we are in a situation that we have no choice but to end up the leadership of PBBM. So ang Reforma Pilipinas po isa lang. Kumbaga ang position po namin, the only way and the only solution is Marcos resign. So, yun po yung stand position po namin. Maraming po salamat. Good morning, everyone. I'm Cathy Cortez Maruya, Regional Chairman ng MAISO. I just want to announce and invite the Cebuanos kasi may this coming November 30 may dito, no, sa Manila, but yung sa Cebu we hope to have the activity on December 1, Save the Philippines Cebu Rally and Caravan, coalition-wide activity with aligned parallel groups supporting the BBM resign call. Participants must follow Marshal's instructions, prioritize safety, and uphold MAISO conduct. Packet rally immediately after the caravan. So yun, magtipon-tipon kami sa Cebu on December 1. Yun lang yung po. Salamat po. So before natin open for questions, nagkatuloy din po, kami po sa Mindanao at sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, marami din pong activities na protest na gagawin sa iba't ibang region, iba't ibang provinces. The same din po ang panawagan, no? BBM resign, and we follow the constitutional law on succession. Thank you. Bubuksan na po natin yung Q&A. Yung gusto pong magtanong, pwede po approach na po dito sa ring sa may microphone. From Manila Times. Hi po, good morning. Hello, good morning po. Good morning po. First question lang po, paki-clarify lang po kasi ina-allege kayo ni Mon Tulfo na bayaran daw kayo ng China. Kasi yun yung lumalabas dun sa last week daw na post sa Facebook na ito daw po grupo na ito ay parang grupo daw po ito ng mga binayaran daw ng China. These words are mine. So pakiklara lang po kasi Number 2, bakit iniiwas natin yung issue? Di ba? Hindi ba natin nakikita na grabe na yung corruption? Grabe na yung moral compass ng mga tao. Yung mga kabataan natin ngayon, ako meron akong dalawang mga binabayaran. Diba? So, yan po ay bahagi lang ng propaganda, paninira, sapagkat diba, itong grupong ito yung totoong nagsasabi na dapat tulokan na yung korupsyon at ang solusyon yan bumaba na si BBM para magkaroon tayo ng panibagong liderato. Ngayon, siyempre hindi maiiwasan na sasabihin ng mga administration na kaya nagrarally yan, pababaray si BBM dahil gusto nila si Sara. Pero maliwanag naman paulit-ulit eh. Diba? Gusto natin katahimikan, constitutional succession. So, nasa matuwid, nasa tamang direksyon po tayo. Wala tayong pamimilian eh. Pagbaba ni BBM, alam nga naman kung sino-sino ilalagay mo dyan. Of course, si Bibi Sara, sapagkat yan ang tinatadhana, ay yan ang nakalagay sa saligang batas. So, yan ang ginagamit nilang argumento. So, sabihin natin, totoo naman. Diba? Pag bumaba si BBM, magkikinabang si Sara sapagkat yan sinasabi ng konstitusyon. At ang magkikinabang
tayo mga mamamayan na naghahanap ng totoo, hindi corrupt na gobyerno. So, yun po yun. Kaya, huwag po tayong maniniwala na kami ay, sabi nga ni kasama ko rin, itsura ba namin binabayaran? Di po ba? Itsura ba kami mga bayaran, lalo kami sa mga manggagawa? Una-una, tanongin nila, sino ba yung magbabayad? Diba? General, yung China, binabayaran mo kami. So, maliwanag po yung propaganda. Kinakailangan, paliwanag natin, labanan po natin yan. Kung mayroong mga bayaran sa mga nagrarally, maliwanag, hindi po kami yun. Hindi kami yun. Maraming salamat po. Kasi sir, ito may isa pong follow-up question. Kasi ang sinasabi ng mga kaliwa and the Galactus na hindi raw fit si Vice President kasi daw sa issue daw ng mga confidential funds. Clear lang. I mean, what can you say about doon sa sinasabi ng mga kaliwa at ng mga Pilaw? Kasi yun yung reason nila why they are pushing for resign all and a quote-unquote National Transition Council daw, composed ng mga, sabihin natin mga grupo na kaalika nila. What's your take on that? Well, that's very illogical. No? Kasi yung mga yan, una sa yung mga sinasabi mong dilaw or yung mga pink, yan yung mga hilaw na dilaw. Alam mo yan ba? Hilaw sila kasi yung 1986 from 1987 Constitution, ay Cory Aquino Constitution yan. So dapat irespeto nila, di ba? Ako, our family supported Ninoy and Cory. I was a critical appointee of Noynoy Aquino during this time. But Duterte, hindi niya inisip yun. Nung in-appoint niya ako as part of his team, hindi niya inisip na dilawan ako o ano, di ba? Pero ang inisip niya, ano yung pwede kong mayambag, ano yung pwede kong may tulong. Pangalawa, pwede naman natin makita yung track record ni Ma'am Inday sa Davao City. Davao City, before she stepped in, ang laki ng deficit. Pero within her term, natapos niya na walang zero utang, zero debt ang Davao City. And then, pangatlo, yung issue ng confidential fund, I think paulit-ulit lang yan. No? Meron namang COA, no? Kaibigan ko rin si Heidi, no? Ma'am Heidi yung sa COA dati. Nakikita ko yung mga posts niya. Pero hindi niya dinidiscuss yung legality. No? And hindi dinidiscuss yung opinions ng mga auditors. So, we respect them. But, ano ba? May kaso bang nakafile sa ombudsman? May kaso bang nakafile na yung na-allege na sa kanya? Kasi kung meron, pwede natin pag-usapan. Pero kung wala, eh bakit hindi natin tingnan yung trillions of pesos, no? Flood control, and all other corruptions. No? Why do we turn a blind eye on this? No? At one time, nagsusulat din po ako sa lobbyist. Ang sinasabi ko yung selective outrage. No? May mga kasamaan tayo ako, may mga kasamaan ako, mga kaibigan ko, hindi ko maintindihan. Bakit they turn a blind eye doon sa nakikita natin? Yung mga nangyayari ngayon sa BARM. Ako, I'm more concerned because I'm from BARM. Nandun yung pamilya ko, nandun yung my whole family, no? So ano ang magiging kinabukasan natin na kung saan mismo ang MILF na yan ay watak-watak, nag-aaway. Sino may kagagawa niyan? So yun yung gusto natin ipabot sa lahat na yung issue na bakit lagi sila nagpropaganda na iniiwas yung issue. Yung sa kaliwa naman, alam naman natin, no, dahil doon sa LCAC, talagang in Mindanao, zero insurgents, ano? And because of the programs of President Duterte and her daughter, no, Vice President Inday Sara. So, huwag tayong magpadala doon sa mga kasinungalingan. Huwag tayong magpadala doon sa mga black propaganda na the way we do that, the way we focus on that, tumataas yung inflation, tumataas yung unemployment. No? Ang worst pa dito is yung morality, the moral compass of our country. How can you have a president na mismong kapatid niya nagsasabi na addict? No? Hindi ko ma-comprehend. No? Yung mga kaibigan kong mga bishops, mga kaibigan kong mga nasa simbahan, why do they focus on si Inday Sara? Wala naman siyang issue ng EJK.
when she was a mayor, wala, kung may gina-consider, she's very willing to solve the problem of drugs in a peaceful and more rehabilitation po. Yung kanyang programa talaga. Thank you. Thank you. Next po, Jeremy. 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 Okay, sige. Sino mo? Okay, lapit lang yung meron. Yan po, kababayan PX sa YouTube and sa iba't ibang platform ng social media. Mga sir, ang tanong ko lang, ano po yung magiging contingency plan po natin? Baba, sakaling upo ka dyan. na naman yung September 21 na kamuluhan. Antikin Kasi niya. yung nangyari po ay pinaratang noon sa grupo natin yung gulo na ginawa po nila. And yung pangalawa po, hanggang kailan po magrarally yung Save the Philippines Coalition dahil si Claire Castro ay nag-announce na po na hindi bababa sa pwesto si Bongbong Marcos. Yun po. Okay. Maraming salamat. Tama po yung tanong nyo sapagkat noong September 21, nakita natin yung kaguluhan. Maliwanag naman na hindi kami kasama rin sa grupo kung saan nanggaling yung mga ng gulo. Kami po ay nasa Liwasang Bonifacio at nag-marcha kami from Liwasan. Nakarating lang kami ng not Mindiola. Rito, Corner, Moraita. Sapagkat nakabarikada na yung mga pulis doon eh. Actually kami ang ginugulo eh. Kaya nga, sa hanay namin, lalo sa mga manggagawa, diba? Iniisip namin, no, para hindi maulit yun, diba? May martial kami mga sarili at napatunayan namin noong September 20 po yan. Kaya dito sa darating na November 30, sa linggo, sisiguraduhin namin na yung hali namin hindi mapapasukan ng mga manggugulo. Sapagkat yan, may mga kumakalat sa social media na guguluhin daw. At organized po yun namin, organized libong. At sigurado kami na kung mayroong manggulo, hindi po manggagaling sa hanay ng grupo ng coalition. Lalong-lalo sa hanay ng mga manggagawa. Question. Yung question na ng pangalawa. Pangalawa, sir? Yung pangalawa, well, alam naman po natin na may mga tao na kapit tuko, di ba? May mga tao na walang hiya. May mga tao na talagang walang konsensya. So, ang pwede na lang natin gawin is we have to be consistent. November 30 might not be the day, so continue. We will continue this until the entire Filipino people, no? Kasi isa lang naman siya eh. Tayo, ilang billion tayo. We decide that he is wrong. Umalis ka na dyan. We will not stop until that day comes. Thank you, sir. Good morning po. Para po kay sir. Katanungan ko lang po sir, ano po yung masasabi natin o ever po sa inyo pwede mo sagutin? Na instead, automatic na sa batas naman po natin na if ever na bumaba ang presidente, matik po yung vice president ang po. Ano po yung masasabi natin na pinapakalat po nila ngayon na kukuha sila ng caretaker para mahawakan ng Pilipinas at yung silang mga. Ano po yung masasabi niyo? Well, may konting kaalaman din ako sa law. No? At one point in my life, I studied law. Di lang ako kumasa ng bar. Pero it's another life. Yun nga, wala sa batas yun eh. Di ba? Parang ano ang magiging mandate niya? Sino yung mga taong magde-decide na siya ang magiging caretaker? Ano ang mandato nila na gagawin nila yun, di ba? So meron na tayo 1987 Constitution. Bakit baguhin pa natin? Bakit pa tayo gagawa ng panibagong solusyon? Meron namang solusyon dyan na nanggaling kay Cory Aquino, no? Kung totoong dilawan ka, no, yan 1987 Constitution ay produkto ni Cory Aquino yan. No?
Bakit hindi mo respeto? Alam niyo, isinusubo tayo doon sa maraming grupo, Dilawan, mga bayan, doon sa resign all. Parang hindi, ayaw sundin yung saligang batas. Kasi pag hindi natin sinunod yung saligang batas, ano mangyayari sa atin? Mas magulo. Ayaw natin na kudita. Di ba? Ang sa atin, sundin natin kung ano ang nakatakda sa saligang batas. Nagkataon lang si VP Sara, yung Vice President, na ayaw nila iupo. Di ba? So, susunod tayo sa saligang batas. At kung hindi talaga magbibitiw si BBM, tuloy-tuloy naman ito pagkilos na gagawin ng hanay ng mga manggagawa at itong Save the Philippines Coalition. Doon lang po. Follow po. May follow-up question lang po ako. Ano pong, para po sa inyo, ano po yung dahilan bakit ayaw nila kay VP Sara? Kasi pinagdiliginan nila talaga na pag bumaba si PBBM, ibang ipaupo nila na automatic naman dapat talaga si VP Sara. Napaka-ano po eh, parang napaka-obvious po, opinion lang po. Maraming salamat. Alright. Salamat. Actually, malalim po yung rason kung bakit ayaw nila kay VP Sara. Hindi lang yun po yan. Kung makikita natin, di ba, sa panahon ni PRD, di ba, nakita nila yung style ng governance eh. And Sara is Duterte. Una-una, sino ba ang umaayaw sa mga Duterte? Oligarch. Number 1 yung mga oligarch po eh. Paliwanag po yan. Diba? Yan ang number 1 na umaayaw sa mga Duterte. Sapagkat, human nature naman yan eh. Diba? Status ko gusto nila yung ganitong lipunan na walang bumabangga sa mga oligarko na silang may control ng Pilipinas, politically, economically. Di mo ba? Okay. Ngayon, pangalawa, may ibang sektor pa. Diba? Kung sana ma-open yung kung may ministry media rito. Diba? Medyo karamihan naman din ay ayaw sa Duterte. Bakit ka mo? Sapagkat sa parang ni Duterte, diba? Hindi siya sumasang-ayon doon sa kalakaran. Diba? Sapagkat alam naman natin na kahit na yung mainstream media natin ay hawak din ng mga oligarch. Diba? Okay. Pangatlo, bakit ayaw? Itong mga ibang nagrarally, itong mga dilawan at saka hilaw na dilawan, ayaw nila sapagkat pag nakaupo si Sara, baka wala na silang pagkakataon na makabalik sa pwesto sapagkat alam nila yung style of governance ng mga Duterte na gusto ng mga mamamayang Pilipino. So, yan ang kinakatakot nila eh. Kung makikita ninyo, resign all. Diba? Corruption daw. Pero ayaw mong ituro kung sino yung corrupt. Diba? Nakapokus sila doon sa maliit na sinasabi nilang 125 millions na confidence na kinurap doon ni VP Sara. Samantalang maliwanag na noon may findings na ang kuha. Walang corruption po niya. Diba? Gawa-gawa lang po yan yung mga bayaran doon sa Kongreso. Diba? Pinagtulong-tulungan. At mamas lang nila, hindi sila nagtagumpay. Okay. So, malalim po yan. Malalim po yan. Diba? Kaya itong mga iba-ibang mga nagrarally, diba? Hanggat maaari ayaw na lang mag-resign si BBM. Sapagkat umaasa pa sila na baka sakali pagdating ng 2028 election, di ba, magkaisa sila, common enemy nila si Sara, pagtulong-tulungan at matalo sa eleksyon. Pero ang katotohanan, habang tumatagal at na-expose itong grabing corruption sa gobyerno, lalong lumalakas
Duterte. Kapagkat hindi po nangyari sa panahon ng pamumuno ng mga Duterte yan. Kinakasangkapan na nila yung human rights violation. Si BP Sara, hindi naman siya involved yan. Pangalawa, hindi naman totoo po yun na murder si PRRD. Di ba? Nakita nyo naman, ang bilang nila, ilan na bang pinapatay? 36,000, sabi ng mga dilawan. Di ba? Pero ang nakasampa mo sa 46 lang ata ang totoong kaso. So lahat po yung paninira. Kaya kung ang tanong, bakit ayaw na ayaw ng BP Sara? Yun. Sabi natin, number 1 yan. May kontrol ng politika natin, mga oligarch. Ayaw nila talaga sa mga Duterte. Dahil gusto nila manatili yung ganitong kalakaran. Kasama na yung mga politiko natin. Human yun. Nandiyan ka na eh. Nasarap ng buhay mo. Eh bakit mo ilalagay si Sara Duterte pag nilagay mo si Sara dyan? Saan sila pupulutin? Mga korap sila eh. Ayaw ng Duterte sa korupsyon. Di ba ba? Ayaw nila sa korupsyon. Kaya ayaw nilang makaupo ang isang Duterte. Yun po. Natatanong pa po ba? Isa pang question po. Sir, maganda po kasi kayo po sumagot. One time po kasi sir, nagkaroon po ng forum dito rin po sa Club Filipino. Yan ang Ask Attorney Corte. Isa po ako doon sa nagtanong sa kanya na hindi niya ako sinagot. Ang sabi ko sa kanya, they always demanding na kawawa yung mga biktima ng extrajudicial killings. Dito sa kabilang kwarto yan. That's why I asked him. Tinanong ko po siya, sabi, you always asking kawawa yung biktima ng extrajudicial killings. Paano naman yung biktima ng mga adik? Deserve ba nila na mamatay sila yung mga bata? Tinanong ko po yan. Kaya that's why, tatanong ko po sa inyo kung ano talaga ang punto ng Attorney Conte. Bakit always saying extrajudicial killings, kawawa yung mga biktima? Paano naman yung mga bata? Deserve ba nila? Kinirip sila ng mga adik? Comment lang po sir. Yung sinasabi nilang extrajudicial killing na yan, actually, hindi naman ito yan. Yung mga namamatay o napatay, lumaban sila. Inkwento po yun. Diba, maliwanag lang ng policy ng PRD noong araw. Kung matatandaan ninyo, pinaka-isang sensational kaso ng sinasabi nilang pinatay, yung Gian. Kian de los Santos. Diba? Hindi sanction ni hindi pinapayagan. Nakakulong yung mga polis. Convicted po sila. Diba? Kaya, kung babalansihin natin, diba? Human rights. Ako po galing din ako sa loyal din ako ng human rights ng araw. Diba? Hanggang ngayon, siyempre, pagtatanggol natin yung karapatan ng tao. Diba? Unang pinapatay si PRRD, diba? Na dahil suspected ka lang, suspect ka, kaya lang tinutugis ka ng pulis, lumabang ka, kaya ka napatay. Pero, ilan ba yung mga biktima ng mga adik na yan bago sila napatay? Di mo ba? Kaya, tama lang. Hanggang ngayon, diba? Tama lang. Dapat tuloy-tuloy yung kampanya laban sa illegal na droga. Basta maliwanag ng policy, susunod lang sa due process. Diba? May due process. Additional lang po dun sa sinabi niya ako. Sa akin po yung personal experience ko to, no? Nakita ko. Kasi I'm from Mandaluyong po eh. Kasama po sa Peace and Order. Yung mga na-biktima na yan, kasi yung tingin, no, ng attorney na yun, parang masyado makitid. Diba? Ang tinitingnan niya lang, yung side nung napatay. Pero, yung isang tao na napatay. Diba? Pero hindi niya nakikita kung ano yung effect, yung bad effect nung ginawa ng isang tao na yun. Yung isang tao na yun, 10 tao ang kasama niya sa pamilya o sa kapitbahay na naapektuhan niya. Kaya ako mismo, personally, sabi ko, doon sa mga namamatay, nakita ko eh. Ano ba, fresh with dugo. Mag-observe ka doon sa situation, doon sa nangyari. Marami kang maririnig, buti na lang, namatay na yan. The point is, hindi tayo natutuwa na, di ba? Pero, yung realidad
na namatay yung tao, mas marami natutuwa. Bakit? Kasi nga, matitigil na yung ginagawa niyang kalokohan, yung malaking effect, yung ginagawa niya, di ba? So ako, pamura ko sa ganon. Pero, hindi po yan inutos ng ating mahal na presidente during that time. Kasi, actually yung na-observe ko nun di ba? Walang utos dun sa taas. Talagang gago lang talaga yung tao na yun. Noon, matutuwa kung sino yung kapamilya, kung sino yung na biktima nung tao na yun. Yun lang po. Despite po na ang Philippine government ay nag-withdrawal ng regional, noong isang araw sa brigada po ay nag-urge si Congressman Abante ng travel aid sa mga witnesses. Pero nung nangyari po yung kaso na inihain nila yung war against drugs, ay marami pong lumabas na yung pictures na pinapakita ng mga witnesses, marami pong mga OFW na nagre-reklamo na yung mga pinagawa kanilang mga photos ay mga pictures po nila. At marami din pong mga lumabas sa social media na yung mga namatay na iba ay hindi nangyari nung panahon ng drug war. So, ano pong comment nyo doon? Paano po, sa likod po na may allegation na hindi po sila, yung mga nandun na sinasabing namatay, ano pong may comment nyo doon sa pag-urge ni Abante na magbigay ng travel aid sa mga witnesses na ito kung hindi, ilan sa mga yun ay hindi naman po legit na namatay? Okay. Actually, wala sa control natin yung usapin na bibigyan ba ng panggastos o pamasahe para pumunta sa The Hague. Diba? Alam naman natin na ang may pakanang lahat nito ay gobyerno. So, susuportahan nila yan kahit na hindi totoo na yung mga pupunta roon ay hindi naman talaga kamag-anak ng sinasabing biktima ng drug war. In fact, kung sinabi ninyo, di ba, iilan lang naman talaga yung namatay tungkol sa kampanya laban sa droga. Problema nila, pinagsama-sama nila lahat ng kriminal na patay. Yung sila nagpatayan, dumami yung bilang. Kaya kung ang tanong, dapat pa? Well, dapat hindi. Pero wala sa kontrol natin, wala tayo sa posisyon na magpigilan niya sapagkat gobyerno yung gagastos diyan sa mga witnesses na yan. Pwede magsasabi ng totoo o kasinungalingan. Yan ang sitwasyon niya. Yes, good morning po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusto ko lang pong itanong sa inyong apat, especially the representative coming from farm. I'm also belong to the farm. I'm from Lanao del Sur. Gusto ko lang pong itanong sa inyo kung ano pong magiging komento nyo sa mga pinapalabas ng mga iba't ibang universidad dito sa National Capital Region and also sa mga bishop, mga Catholic bishop and different churches sa ating bansa na parang lumalabas na sabihin na natin na they are against Vice President Inday Sara Duterte to be the next president of the Philippines. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa well, hindi naman po siguro lahat kasi may mga nakakausap din tayo na naiintindihan nila yung situation. Pero yun nga, yung sinasabi natin selective outrage nila, yung galit nila sa mga Duterte, madadamay lang si VP Inday Sara. Yung reasons nila, no? However, they have their own way of looking at things. So, malalim po ito na consciousness na
Minsan kasi, pag taga Mindanao ka, ibang tingin sa'yo ng taga Luzon. Diba? With all due respect po at mga kaibigan natin, mga kasamahan natin sa Luzon, especially sa Metro Manila. Na sometimes parang merong tawag dito yung prejudice. Kasi, Bisaya, no one believes na maging presidente si President Duterte, si Tatay Digong. And ngayon, ang kanyang daughter, the only vice president, it's no other than former vice president and President GNA ang nagsabi, ang nagbigay ng recognition na si Vice President Sara lang ang may pinakamalaking boto, even malaki pa kay BBM sa buong history ng elections natin. So yun, I'm sure may mga kanya-kanyang reasons yan, architecture, mga grupo, universities. But it's all, they have their own narrative, they have their own way. Meron silang sariling pagtingin sa nangyayari ngayon. Na yung ang gusto ko nga sana is may time na mag-dialogue, mag-usap tayo. Huwag yung parang sige na lang tayo nag-aaway, sige na lang tayo parang pataasan ng ihi, parang hindi ko rin maintindihan bakit akademya pa naman yun. Doon yung mga anak natin nag-aaral, doon yung mga kabataan natin nag-aaral. Pero ganun yung pagpapalaki sa kanila. At one time, when we were campaigning for the ball, for the enactment of the Bangsa Organic Law, kasama ko sila lahat. May mga trainings, mga workshops, conferences. Pero nung usapin Duterte, doon na kami parang nagkakaiba ang stand. But siyempre, sa demokrasya naman, kailangan natin irespeto yung point of view ng iba. Ang sa akin lang is, magbigay tayo ng space for us to talk, for us to, hindi tayo mag-debate. Kasi walang reason bakit mag-debate tayo. Let's have a dialogue. The same thing as we do inter-religious dialogue. Maybe it's about time that we also have an inter-political dialogue. Mag-usap tayo. Kasi at the end of the day, ano ba yung basis natin? Tulad po sa Save the Coalition, Save the Philippines Coalition. Magkakaaway yan. Dati talagang grabe yung gulo ng pinagdaanan namin. May iba hindi nagsasama sa isang table, magano.